ipako ang salita ng Diyos. Mga kapatid, sana po tuwing nakikinig kayo ng preaching, ang lagi niyong iniisip, hindi yung pastor nyo, kundi ang Diyos na tunay ay sasalita, na ang ating pinupuntahan sa church na ito ay Word of God. Amen? Yun ang reason kung bakit maraming kumamana ng palataya na makikita natin excited sapagkat sa isang totoong ligtas, lagi po niya katiyahan at kasabihan na laging makakain ng salita ng Diyos. Amen? Kristiyano ba? Wala kang akitay sa salita ng Diyos? Mag-isip-isip. Suriin natin ang sarili natin. Ang unbeliever na mainit sa pangangaral ng salita ng Diyos, nakakaunawa po tayo dun eh. Pero kung believer, naiinit sa salita ng Diyos. Ang totoo niya, ang believer, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, parang ang gusto ka, wala nang tapos eh. Diba? No, sa salita ng Diyos. Amen? We reverence, and at the same time, we rejoicing. Sabi niya, anong sabi niya? I rejoice at God's word as the one who finds great spoil. Sa ibang salin po, ang sabi, for the treasure. Yung daw pong treatment niya, every time na nakakarinig siya ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos daw po ay parang maraming kayamanan. Eh, alam niyo naman po, kayamanan, hindi natin pinalalagpas yan. Amen? Sana ho, ganun din ang treatment natin sa salita ng Diyos. Dapat masaya tayo pagka pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Amen? And His delight is in the law of the Lord. And in His law that we meditate day and night. Hindi lamang po natin dapat i-consider mga kapatid sa ganung idea yan. Ang sabi po ng Bible, malinaw, pagka totoong Kristiyano yan, ang kagalakan niya ay nasa salita at kautusan ng ating Panginoon. At alam niyo sabi, at sa kautusan ng Panginoon, nagtutulay siya. Ating-ating lang po. Revival po. Nung pagmamahal natin sa salita ng Diyos. Huwag kong mahusgahan sa tabi. Huwag kayong mahusgahan ng isa't isa. Ikaw, sa harapan ng Diyos. Yung pagtagal ng panonood mo sa TV, at yung tagal ng pagbabasa ng Bible, kapag ka mo ba ikinumpara mga kapatid, mas matagal na nabibigay pansin mo ang salita ng Diyos. Kapag ka ba ito ay hinaharap na sa computer, at ikaw po ay, nagdodosa? O kaya, ano pa po ngayon tawag doon sa mga, o kaya pagka naka-FB na tayo, yung excitement pa natin sa pakikipagmensahe sa ating ka-Facebook, mga kapatid. Ganun din po ba ang excitement natin kung bubukas tayo ng Bible? Yung bang enjoyment at eagerness natin habang nanunood, yung enjoyment at eagerness natin, hindi namin po. Ako po'y hindi naniniwala na dapat sabihin natin masamang laro ng TV. Hindi mo masama yun. Hindi naman mo masama mag-computer at mag-FB. Hindi po ako kontra doon. Ang sinasabi ko lang po, mga kapatid, yung po bang panahon na kaya natin gugulit sa mga ganung bagay, nagugugol ba natin at nagagamit po ba natin yun para pag-usapan at ipagpansin ang salita ng Diyos sa atin. Sino naniniwala ng Bible, Word of God? Amen! Eh, paano namumusapan Diyos sa atin? Sa pamagitan ng Bible, pag hindi mo siya gaano pinapansin at hindi mo siya binabasa, parang ang isang gustong, ang ibig mong sabihin, hindi ako gaano interesado sa magiging pagkikipag-usap ng Panginoon. Pero every time na binabasa natin, ang sabi ng Bible, ang sanhaong masaya, ang Kristiyano masaya, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in His law, listen, that He meditates day and night. Paano mo ba magagawa yung meditation? Eh, nagmamadali ka nga pumasok, di po ba? Saan malilate ka eh? Paano ka naman kung makakapagbasa pa at magkapag-meditate pa sa gabi? Eh, nakakatulugan mo na nga yung TV eh. Mga kapatid, I mean, na napakaraming bagay, maraming Kristiyano ang empty na sa salita ng Diyos, and no wonder, compare doon sa mga Kristiyano before, mag-quit ang dating ng mga Kristiyano ngayon, sapagkat kulang na po sa salita ng Diyos. Let the word of God, let the word of Christ dwell in you. Nakita niyo po sa akin ang isang Kristiyano na walang panahon sa salita ng Diyos. At ipakikita ko sa inyo ang isang Kristiyano na wait sa kanyang buhay pananampalataya. Pero kapag ka ikaw, mahal mo ang salita ng Diyos, pinagpupulayan mo araw at gabi. Anong sabi ng verse 3?